So ngayong araw po ng Huwebes, muli na naman po tayong magsasama-sama mga kanyusik sa loob po ng 3 oras na balitaktakan talakayan ng mga may init na issue sa loob at labas ng ating bansa at syempre yung mga balita at impormasyon na dapat po ninyong malaman, ihahatid din po namin sa inyo ngayong umaga po na ito. Pero syempre bago po tayo dumako sa mga issue at balita, narito po muna ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit. May magkapatid na parehong ang business nila ay bigasan. Kalaunay nalaman ng bawat isa sa kanila na tumutumal ang kanilang negosyo. Hindi na maganda ang takbo ng business nila, pareho dahil sa dami na rin ng kanilang kakumpetensya. Yung sa panganay na magkapatid, o sa panganay sa magkapatid, bilang panganay po, naisipan niya na tulungan yung kapatid niya. Ang ginagawa niya, tuwing gabi ay kumukuha siya ng ilang kilo ng bigas mula sa kanilang bigasan at inilalagay ito ng patago sa storage na bigasan ng kanyang kapatid. Ilang gabi niya iyong ginawa. Pero napansin niya na parang hindi nababawasan yung bigas niya, samantalang ang dami na niyang naibigay sa kanyang kapatid. Pero nagpatuloy lang siya sa patagong pagbibigay ng ilang kilong bigas sa kanyang kapatid. Hanggang sa isang gabi, sa hindi inaasahang pagkakataon, ay nagkasalubong silang magkapatid, nagkagulatan. At napansin ni panganay na itong kapatid niyang bunso ay may dala ring ilang kilo na bigas. Doon niya napagtanto na kaya pala hindi na uubos ang bigas niya kahit gabi-gabi siyang naglalagay sa bigasan ng kanyang kapatid, ay patago rin palang nagbibigay ng bigas sa kanya ang kanyang kapatid. Ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwento natin ngayong umaga? Ipinapaalala po nito sa atin mga kanyusik na kapag bukal sa puso ang pagtulong at pagbibigay, hindi ka po talaga mauubusan. Parang kung gaano karaming bigas ang ibinibigay mo, ganun din po yung bumabalik sa'yo. Minsan pa nga mas higit pa, no, mga kanyusik? Sa halip na magkompetensya or mag-inggitan, mas malayo po ang mararating kapag po ang bawat isa po sa atin ay nagtutulungan. Minsan sa buhay, pareho po tayong may pinagdaraanan, parehong pagod, parehong naghihigpit ng sinturon, pero doon po nasusubok ang pagiging matulungin. Hindi po tulad ng magkapatid sa kwento, kahit parehas silang may problema sa negosyo, kahit pareho silang kapos, pinili po nilang magbigay ng palihim kasi alam po nilang mas kailangan ng tulong ng bawat isa. Ang pagtulong naman po walang presyo, no, mga kanyusik. Lagi nating sinasabi yan dito, walang minimum na amount o halaga. Ano mang kaya mong maibigay na lubos na po yung pasasalamatan ng tao po na inyong natulungan. Kahit nga po hindi pera mga kanyusik, no? Minsan yung simpleng paglalaan mo ng oras or payo, no, doon sa taong may pinagdaraanan, yung pagpapagaan mo sa loob ng isang taong may pagsubok na kinakaharap, malaking bagay na rin po, no, ng pagtulong. Hindi po natin alam, napapagaan na po natin yung pasanin ng iba. Kaya kung may pagkakataon mga kanyusik na tayo po ay makatulong, gawin po natin. Pero syempre, no, maging maingat din po. Dahil sa panahon ngayon mga kanyusik, may mga, alam nyo na, nananamantala. Nananamantala rin po, no, sa pagiging maawain po ng mga tao. Ang daming mga scammer, no? Kunwari, nanghihingi po ng tulong pero nanluloko na ng kapwa. Pero sigurado naman ako mga kanyusik, no, na iilan lang naman yan, yung mga gaya niyang luloko ng kanilang kapwa. At mas marami pa rin talaga yung mabubuti po dito sa mundo.
Sabi nga, mga kanyusik, the more you give, the more you receive. Hindi man po tayo naghahangad ng kapalit sa ating pagtulong. Pero syempre po, nakikita po ng Diyos ang kabutihan po natin. Siya na ang bahalang magpalik ng biyaya na siksik, liglig at umaapaw. Ang ating pong verse of the day, Hebrews chapter 13 verse 16. And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. So lahat tayo may kanya-kanyang pinagdaraanan, mga kanyusik, no? Kaya minsan nagdadalawang isip po tayo kung tutulong tayo sa ating kapwa, no? Kasi tayo din nangangailangan. Lalo na kung tayo mismo ay kapos din. Pero ipinapaalala po sa atin ng talatang ito na kung ang kabutihan at pagbibigay ay mga sakripisyo pong nakalulugod po sa Diyos, no? Hindi palaging madali ang tumulong, lalo na kung tayo mismo ay may pinagdaraanan din. Ngunit sa tuwing ibinabahagi po natin yung ating oras or kung ano man ang mayroon tayo, pinapakita po natin yung pag-ibig din po ni Kristo sa ating kapwa. So ulitin ko lang po yung Hebrews chapter 13 verse 16, and do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Thursday.